Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, kung hindi siya ako speaker, yung favorite ni Vice President Sara Duterte, abay ngayon, napagdiskitahan, napagtripan niya na naman itong si President Bongbong Marcos. So ito yung post niya. Akala nyo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Wow. So, Diyos ko, akala nyo ba yung presidente na natin nagtatrabaho? Kaya napansin nyo, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command. He doesn't ask. Wow, coming from you na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakaka-proud ka, VP, sa mga paninira mo. 'Di ba? Nakakaloka ang ating Vice President. Grabe na yung obsession mo. Hindi na pagiging public servant yung ginagawa mo. Mga minamahal, kanina nga sa aking content na banggit ko, yung 3 famous na ginawa ni President Bongbong Marcos na talagang nakapag-benefits ang mamamayang Pilipino. Unang-una na nga po dito, mga minamahal, is yung economic stability. I don't know if Sara knows about economic stability na nagkaroon po ng record high investment ang bansang Pilipinas nang dahil po yan sa pakikipagtalakan ni President Bongbong Marcos. Yung modernization project also at matatag na piso. Alam ba yan ni VP? Malamang hindi. Bakit? Kasi puro lang paninira ang kanyang ginagawa. President Bongbong Marcos is very focused on our global standing. Diba? Focus siya sa agriculture, digital infrastructure, at energy independence. Kasi kapag nagkaroon ng war sa ibang bansa, 7 days lang ang kayang itatag ng oil natin. Sa totoo lang, mga minamahal, hindi nagagana yung mga kotse dyan kasi 7 araw lang ang kayang itatag ng oil. Diba? Kasi nag-ano lang tayo sa iba eh. Diba? Umaangkat lang tayo. Hindi ba yung nagigets ni Sara Duterte? Pangalawa, foreign relation. One of the famous achievement of the president is yung balanced diplomacy. Kasi, kaibigan niyang lahat. At wala siyang kalaban. China lang naman yung kumakalaban sa atin kahit hindi tayo nangaaway. Diba nagigets ninyo yan, mga minamahal? So, PBBM elevated our global standing sa pamamagitan ng respect. May respeto ka ba, VP? Wala. Diba? So, hindi takot si President Bongbong Marcos. Kumbaga yung tao, mayroong respeto sa kanya. Pangatlo, rule of law and transparency. Diba? Yung ICI, recently. Hindi ba yun achievement na ginawa ng ating presidente? Yung tinatawag na check and balance? At bukas po ang gobyerno sa investigasyon. Hindi tulad noon na kapag nagsalita ka, baka mamaya, tegi ka na. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? So, ang ingay-ingay na naman ni VP Sara Duterte. Buneltahan niya, well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin? Even nga itong si former House Speaker, Congressman tawag dito, Martin Romualdez, tinitira niya, 'di ba? Oy, by the way, pag-usapan din natin itong si Speaker. Yes. So ngayon, ito, another article yan Martin Romualdez has pasabog against Chis Escudero kasi mag-best friend yan si Sara at itong si Quezon, I think. So maybe si Sara dito nakafocus kay PBBM and si Quezon, pinaubayan niya na. Diyan ka kay Romualdez. So ang ingay-ingay, mga minamahal, at sobrang obsessed. Diba? Katulad ni Quezon, dito nga po kay Congressman Romualdez. Kasi alam niya na yung the truth is evidence. No evidence, no crime. Nagigets ninyo, mga minamahal. Sabi pa nga ni President Bongbong Marcos sa kanyang podcast with sino yung ka-podcast niya si Philip Ko. Diba? Evidence must be the order of the day. At tama nga naman, 'di ba? Kapag sinuri mo lahat ng mga paninira dito kay Romualdez, abay wala silang naibigay na kahit katiting na ebidensya. 'Di ba? Ang tawag diyan, mga minamahal, sa ginawa ni Chis Escudero, yung tungkol nga po diyan sa sinasabi nila na yung BICAM nagsimula daw yan sa House. Ang tawag diyan is budget blame game.
Diba? Kasi wala naman silang makitang pruweba, so gumagawa na lang sila ng gulo. That is a classic moves of the DDS camp. Ang gumawa ng confusion and noise. And hindi na yan bago. Kasi that was their playbook. Diba, mga minamahal, classic DDS playbook moves. Pero ngayon, hindi na yan umuubra. Kasi malinaw sa papel, diba, ng bawat isa sa BICAM, mga minamahal, ito yung facts wala ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa Bicameral Conference Committee report. That was one of the facts. Pangalawa, hindi siya miyembro ng small committee. Diba? So, ano ini-insist ninyo? And pangatlo, wala naman siyang perma kahit sa anong budget insertion. Ano ang ginagawa ng mga butchi ninyo? So, ang mga taong nag-uusap sa BICAM reconciliation, diba? Dito kay Zaldico, at Senator Chis Escudero, sila ang nag-finalize nun. Si Zaldico, tapos si Chis Escudero. Ba't nyo dinadamay si Speaker? Hindi si Speaker, si Zaldico at si Chis Escudero, pati si Zaldico, silang dalawa. Kasi sila na naman yung nag-process ng legislative, diba? So, trabaho ng komite, hindi ng presiding officer ang gumawa ng insertion. Did you really get the point, mga minamahal? Sino nga ba talagang totoong merong kinalaman? Ngayon, malaking tanong na bakit parang itong si Escudero ay meron siyang initiative dito sa mga insertion. Kasi may mga dokumento naman talaga na nagsasabi na ang final insertion sa Senate originated. And may perma naman yan. Ni Chis Escudero, nakita natin yan, mga minamahal, di ba? Siya yung nag-represent. May mga district engineer pa nga na nagsalita tungkol nga po sa OPS daw ng iilang mga flood control project. And guess what, mga minamahal, hindi naman si Martin ang tinuturo nila. Walang iba, kundi itong si Quezon at iilang mga senador. Pero pansinin ninyo, up to this moment, yung mga DDS trolls, diba, ang tawag nila, ang binabark nila is Romualdez corruption. Pero wala naman silang valid na ebidensya. Diba? Mga minamahal, tahimik ngayon si Quezon, tahimik si Jaime, tahimik si Sara. Diba? Tahimik pati yung mga usual commentators na ang bilis magkomento pag sila na yung involved. So, kung talagang for transparency daw pinaglalaban nila, bakit walang gustong magtanong dito kay Chis? Bakit tahimik si Amy? Bakit tahimik si Sarah? Diba? Ba't tahimik sila? O baka naman matamaan sila kapag question nila itong si Chis Escudero. Ngayon, dito tayo, pumunta tayo sa usapin ng SALN. Pagdating sa SALN, doon mo makikita kung gaano kalakas ang isang leader. Kasi si former Speaker Martin Romualdez, mga minamahal, ay napaka-open niya for transparency. And gusto niya nga buksan sa publiko yung bicameral meeting para involve ang mamamayang Pilipino. Yung walang takot, yung walang tinatago. Ngayon, sa panahon ni Digong, tinatago lahat ng SALN. Kay Sara Duterte, wala. Tago rin yung kanyang SALN. Pero dito, kay Speaker Martin Romualdez kasama si Justice Secretary, Ombudsman, Boying Rimulya, sila mismo nagsabing buksan natin ang SALN. Diba? Sa lahat ng public official para walang tinatago. And that is the real transparency. At alam nyo kung sino ang tumahimik pagkatapos nun? Si Amy, si Sarah. Kasi sila yung mga takot. At yung mga DDS influencer biglang nagpalit ng topic. Kasi transparency terrifies those who built their careers on the half-truth. Yan pa nga ika ng sabi ng isa nating commentator. So ngayon, ano nga ba yung facts dito sa BICAM? Diba? Ulitin natin, mga minamahal, ng proseso ng Kongreso, walang speaker or Senate President sa history ang sumali sa mismong BICAM discussion. Mismong si Escudero lang ang nag-broke ng tradition. Diba, gago? Sumali siya mismo sa BICAM process at doon nagsimula ang lahat ng gulo. Tapos isisisi mo kay speaker, hindi ka ba naman tanga? Kung gusto nyo ng evidence-based na governance, tingnan ninyo ang mga paper trial, lahat ng documents, lahat ng allocation. 'Di ba? Nagtuturoan pa kayo. Lalo na itong si Quezon, nagtuturo ka pa. Wala namang kasalanan dyan si Romualdez. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ka napunta sa ganyang klaseng gulo.
Ano nga ba yung mensahe ni President Bongbong Marcos in terms of leadership? Sabi nga ni President BBM, we must base on everything on evidence, not speculation. And yun yung ginawa naman ni House Speaker, di ba? Hinarap niya ang ICI, bukas ang kanyang salin, at hindi nagtago sa mga technicalities, hindi nagpa-press con para sumikat ng kanyang pangalan, sobrang tahimik lang. To be honest ni Speaker, samantalang yung iba, takot. Ang ginawa, nagtakbo sa Supreme Court, nagtago sa mga loyal na lawyer, nagpadala sa mga trolls para itago ang kasalanan. Kaya, di ba? I would say, mga minamahal, na as a observer, calm and under fire, transparent and under oath, ganyan ko ilarawan itong si Speaker Martin Romualdez. Kaya at the end of the day, simple lang naman the truth is not the, ano tawag doon? The truth is not what the loudest voice, sabi pa ng ating commentator. And it is what the evidence show. So sa kaso naman ni Romualdez, mga minamahal, no rule, no signature, no guilt. So, yung pangalan niya is very free. Ang ebidensya malinaw na yung BICAM exonerates this speaker. So, baka sinasabi niyo, ba't may binabasa kami nire-research ko kasi, may binabasa akong article. Oo, ito kasi yon. Search niyo na lang. Ito, nakalagay dyan. Yan yung binabasa kong articles. Nire-real-time Tagalog ko lang. So, habang mga naninira, mga minamahal, dito kay Speaker Martin Romualdez, sobrang obsessed lang yun kasi di nila kayang tapatan yung ginagawa ni Speaker. Did you really get the point, mga minamahal? So, yeah. Yun po. Anyway, yes. It's me again, mga minamahal. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.